So, nandyan na po ba tayo? 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Amen po ba? So, yun. So, ako na lang po magbabasa. Sabi po dito, "Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober." Tayo manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, maraming po salamat, Panginoon, sa lahat mga blessing na binigay niyo po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa buong maghapon na ito, sa aming victory, Panginoon, kanina umaga. Marami pong salamat, Panginoon, sa bawat preachers. Dalangin ko rin po, Panginoon, di sa pag-aaral ng iyong salita ngayon na maging pagpapala, na maging blessing, Panginoon, at may mapulot po kami na aral at may apply po namin sa aming buhay. Lord, gamitin niyo po ako, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, na gamitin niyo rin po ang aking bibig, Panginoon, to share your word, Panginoon. Lord, marami pong salamat po sa lahat. Tumid na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo umupo na po. So yan, so magandang hapon po ulit sa bawat isa. So yan, so sa buwan na ito, na is ang naging topic natin for this buong year is about Jesus is coming. So napakinggan din natin kanina umaga na yung about sa rapture na tinalakay ni Brother Raiden at ni Brother UJ din. So, and we hope and pray na may natutunan tayo about sa rapture, about sa pagdating ng ating Panginoon. So yan, so para sa gabing ito is ang pag-aaralan natin at ang aking ipipreach is patungkol din sa pagdating ng ating Panginoon, pero on the practical side. So doon naman tayo sa bahagi ng practical side ng pagdating ng Panginoon. So, we know that na ang rapture or yung pagdating ng Panginoon is hindi na yan mystery sa atin. Alam na natin yan lahat. Yung about sa rapture, about sa pagdating ng Panginoon. Kasi unang-una, nakasulat na sa salita ng Panginoon. Nandito na sa Bible natin yung mga mangyayari in the future. Alam na natin kung ano yung mangyayari. Alam na natin kung ano yung na-anticipate natin na mangyayari in the future. So yan, so as you know, so unang-una is napag-aralan din natin kanina na yung rapture at yung second coming is magkaiba yan. So hindi yan magkaparehas, kundi magkaiba yan, ang rapture at ang second coming. Ang rapture is mauuna yan, so at yun yung inaantay natin, yung rapture. So unang-una is yung rapture, pagkatapos nun is the tribulation, and during tribulation, magkakaroon ng judgment seat of Christ. And pagkatapos ng tribulation is nandun na yung second coming ng Panginoon. And after that is yung millennium. So yun. So dun sa binasa kanina, and nabanggit din kanina, na yung second coming ng Panginoon is may mababasa natin yan sa Matthew chapter 24, sa Matthew chapter 24 and 25, Mark chapter 13, Luke chapter 21. So yan ay patungkol sa second coming. So sa ating mga Kristiyano is pagdating ng Panginoon is yan yung pinaka-hope natin. Yan yung pinaka-comfort nating mga Kristiyano. Is either na mamamatay tayo at pupunta tayo sa langit kasi tayo ay ligtas, or either kukunin tayo ng Panginoon through rapture. We will be caught up in the air. So sa mga iba pa na hindi pa nakakilala sa Panginoon, make sure na ligtas ka. Kasi it's either na mamamatay ka at mapupunta ka sa impyerno, or magsasuffer ka into great tribulation at mahirap yung madadanasan mo doon. Mas mahirap pa yung naranasan ngayon. So but this afternoon, since nasabi ko is about practical side, tayo mga Kristiyano, so napanggit natin kanina, ang inaantay natin is yung pagdating ng Panginoon. Yun yung ina-anticipate natin. Yun yung inaabangan natin, yung rapture, yung pagdating ng Panginoon. Pero ang tanong ko sa atin, bawat isa sa atin, at kayo lang din makakasagot yan, bawat isa sa atin. And observe nyo rin sarili nyo, i-realize natin sarili ninyo, are we ready for His coming, mga kapatid? Yun yung lagi nyong itatak sa ating isipan sa oras na ito. Handa ba tayo sa pagdating ng ating Panginoon? So yan, so yun, kayo na makakasagot niyan kung handa ba tayo or hindi. Ikaw lang ang Panginoon ang nakakalam kung handa tayo sa pagdating ng Panginoon. So yan, so ang title ng yung preaching is In Anticipation of the Lord's Coming. So yan, so diretso na tayo sa pinaka-main text. So point number 1 is
in anticipation of the Lord's coming. So nabasa natin kanina doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. So sabi dito, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. So tayo mga Kristiyano is na ipaghanda natin ang ating sarili, especially sa pagharap natin sa Panginoon. Hindi lang yung rapture yung hinanda natin, kundi yung pagharap natin sa mismong Diyos mismo. Yung Diyos na pinagsasambahan natin, yung Diyos na the King of Kings and the Lord of Lords, which is ang ating Panginoon. Haharap tayo doon balang araw. So ang tanong sa atin, handa ba tayong humarap sa ating Panginoon? So for sure tayo mga Kristiyano, marami tayong pagkukulang. I myself, marami akong pagkukulang. Pero ipaghanda natin yan. Ihanda natin ang ating sarili pag tayo ay humarap na sa ating Panginoon. So point number 1 is in anticipation of the Lord's coming, we should pay attention. So sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, sabi doon, but let us watch. So ano yung let us watch? In other words is yung we must pay attention. So attention, so ibig sabihin nun is, pag sinabi natin attention, ibig sabihin, we are focused, we give time, we concentrate on that matter. Sa oras na ito, are we attentive sa oras na ito? We should be attentive, especially sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, ganun din sa ating buhay Kristiyano, we must be attentive. So, point number 1 is we must pay attention that Jesus is coming soon. Noong time pa ni Apostle Paul, lagi nang pinipreach, darating ang Panginoon. After 2,000 years or, di ko na alam yung ilang taon na. So, hanggang ngayon, pinipreach pa rin, darating ang ating Panginoon. So, yun. So, ibig sabihin sa oras na ito, mas malapit nang dumating ang ating Panginoon. So, yung pagdating ng Panginoon, hindi yan pananakot sa inyo, hindi yan pananakot din sa akin na, oy, darating ng Panginoon, maglingkod ka na. Hindi pananakot yan. Kundi yan yung comfort at yung hope natin. Hindi yan pananakot, hindi ko kayo tinatakot na darating ng Panginoon, kaya maglingkod kayo. Yan ay it is a comfort, it is a hope para sa ating mga Kristiyano. So yun, unang-una is pay attention that Jesus is coming. Darating ang ating Panginoon. So, unang-una, the time of His coming is true. Totoo ang pagdating ng Panginoon. Hindi yan kasinungalingan, hindi yan joke lang. Darating talaga ating Panginoon kasi sinabi yan sa salita ng Panginoon. So yun, so it is written in the Word of God. So, ang word na rapture, so, pag ginanap natin sa Bible, may mahanap ba tayong word na rapture? Wala, di ba? So yun yung ginagamit ng ibang tao. Nasa yung rapture sa Bible. But the description itself, yung kung anong mangyayari, yung definition ng rapture is nakasulat sa Bible. So ulitin lang natin, binasa natin kanina umaga. So buksan natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. So para mapatunayan natin na ang rapture ay totoo. Ang rapture is nakasulat talaga sa salita ng Panginoon. Kasi marami na nagtuturo nang wala na ang rapture. Hindi totoo ang rapture. Pero sa Bible, nakasulat na ang rapture ay totoo. So yun, sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, so sabi dito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So binanggit rin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52. So buksan natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Nakasulat dito is, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be changed. So, ibig sabihin nun, nakasulat sa Bible ang rapture. Nasa Bible na totoo ang rapture at mangyayari yan. So, ibig sabihin, ang rapture ay totoo, hindi yan kasinungalingan. Nasa Bible ang rapture at yung isa sa mga pinaghahantay natin.
So yan. So another is, the time of His coming is imminent. So ibig sabihin, mangyayari talaga yan. It will happen soon. Di ba nabanggit kanina sa John chapter 14 verse 1 to 3, di ba na si Jesus Christ mismo nagsabi na babalik siya. So at yon, so ang inaantay natin is yung pagdating ng Panginoon, hindi yung pagdating ng Antichrist. Amen po ba? So yan, so ibig sabihin, hindi natin inaantay yung Antichrist. Ang inaantay natin ang pagdating ng Panginoon. Kaya sinabi sa Bible din, pag pinag-aralan natin na rapture talaga ang mauuna. So sa mga Antichrist, so di nyo ba alam ang Antichrist, marami ng, kumbaga, na-accuse ng Antichrist, marami ng natag as an Antichrist. Si Nero, Emperor Nero sa Roman Empire, sabi nila siya yung Antichrist. Yung Pope mismo, sinabi nila Antichrist daw yung Pope. Meron pa nga sa pagbinasa natin yung history, merong event doon na talaga, officially talaga, documented talaga siya yung Antichrist, which is Frederick II. Pero tinag siya as an Antichrist dahil sa politika. Kasi ang nangyari doon is yung Pope, si Pope Gregory IX. So yun, nagkaroon silang away ni Frederick II. So sa alitan nila sa politika, so sinabi ng Pope, ikaw yung Antichrist. Imagine nyo sa politika natin ngayon kung may ganun pang mangyayari. Sasabihin nung isang politiko doon sa isa, ikaw yung Antichrist. So yan, although nilabel lang siya because wala sa Bible, kundi out of lang yon. Out of politics lang yon. Out of inis ng dalawang yon. So yan, so ko lang yung dagdag ko lang yun sa inyo. Pero hindi yun yung Antichrist yung nakasulat sa Bible. Out of lang yon. Politics nung panahon pa nila yun. So lang nila yun, parang initan lang nilang dalawa yun. So naging Antichrist din, kumbaga tinawag nilang Antichrist din si Napoleon, si Hitler, pati nga si Donald Trump, naging Antichrist din yan, kahit na si Stalin. So ang gusto ko lang i-point out dito na hindi pa darating yung Antichrist. So ibig sabihin nun, ang inaantay natin is ang pagdating ng Panginoon, hindi yung Antichrist. So ibig sabihin, the time of His coming is imminent. Darating talaga ang Panginoon soon. Darating ang ating Panginoong Jesus. Malapit nang dumating ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang natin alam kung kailan yan, pero darating talaga ang ating Panginoon. At nakasulat yun sa salita ng Panginoon. Another is, ang pagdating ng ating Panginoon, the time of His coming is our comfort. Comfort natin yan bilang isang mga Kristiyano. So tayo dito sa mundong ito is, marami tayong mga problema, marami tayong mga struggles, marami tayong pinagdadaanan sa buhay natin. At isa sa mga comfort natin is yung pagdating ng Panginoon sa atin. It's either na mamatay tayo at mapunta tayo sa langit, or either na ma-rapture tayo. So sabi rin kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. So buksan natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. So sabi dito, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them that which are asleep, that ye sorrow not, at wag ka malungkot, even as others which have no hope. So sabi dito sa verse 18, jump tayo sa verse 18, sabi dito, wherefore, comfort one another with these words. So it is a comfort sa atin yan. Hindi yan bad things, hindi yan yung masama, kundi it is a comfort sa ating mga Kristiyano ang pagdating ng Panginoon. It is not just our comfort, but it is also our hope. Pag-asa natin yan. So sabi sa Titus chapter 2 verse 13, Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So yun, so it is ito ay hope natin yan. So yun, so kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kukunin tayo ng Panginoon, hindi tayo dadaan sa tribulation, that kukunin tayo ng Panginoon. So yan, so another is, the time of His coming is unpredictable. So walang makakahulan yan. Kahit year man yan, kahit buwan man yan, date, second, milliseconds, walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Nabasa rin kanina kanina umaga, di ba sabi doon is, ang Diyos Ama lang nakakaalam ng pagdating ng ating Panginoon. Wala ni isa sa atin, wala makapag-predict nun. Wala ni kahit isa.
Darating na lang siya nang hindi natin alam. It is a surprise. So yun yung una nating yung una nating i-pay attention na darating ang ating Panginoon. Na ang Panginoong Jesucristo ay darating at kukunin tayo ng ating Panginoon soon. So another na i-pay attention natin, i-anticipate natin, is yung pay attention that we are living in this evil world. So sa panahon, sa mundo natin ngayon na ating ginagalawan, we are on the last days, mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabi doon, in the last days, perilous times shall come. So ibig sabihin, mga kapatid, nandito tayo ngayon, nandito tayo sa masamang mundo, sa makasalanang mundo. So ibig sabihin nun is, palala ng palala ang mundo natin ngayon. Palala ng palala, maraming gera, maraming mga disaster, maraming mga bagyo, maraming mga lindol, maraming mga tsunami na nangyari sa bawat parte ng mundo, maraming mga patayan, maraming mga gera, mga alitan. So, ibig sabihin, pasama ang ating mundo. Ang daming mga masasamang balita na ating napapakinggan ngayon. And that is also the sign ng pagdating ng Panginoon sa atin. And also, we are in the last days because ang kasalanan is palala ng palala, mga kapatid. So yun, so kung merong instant noodles, 'di ba? So kung merong instant na mag-grab delivery, 'di ba? Instant na rin yung pag-shopping natin sa cellphone. So yung kasalanan din is instant na rin, mga kapatid. Madali na gumawa ng kasalanan. Tingnan niyo na lang ating mga cellphone. Pwede na tayong gumawa ng masama dito. Pwede tayong magnakaw dito. Pwede tayong mag-scam. Pwede tayong manloko ng tao sa pamamagitan ng cellphone. Pwede tayong magkaroon ng karelasyon dito. Especially kung may asawa ka na. Tas pwede mong gamitin tong cellphone na to para magkaroon ka ulit ka ng karelasyon. Na bukod pa sa asawa mo. So, pwede ka rin na magkaroon din ng karelasyon na hindi mananampalataya. Madali na lang makipag-date, di ba? May mga Tinder, di ba? May mga Bumble, Christian Cupid, nakikita ko sa ads, di ba? But sa ating mga young people is ipanalangin natin sa ating Panginoon yan. Pagdating sa mga lifetime partner na yan. So, pinapanalangin yan at nilalapit yan sa ating Panginoon. So, mga kapatid, so iwasan natin yung sa cellphone. Di ba? So, pwede, madali lang may pagrelasyon gamit ng cellphone. Ang malala pa nga kung may asawa ka, profile picture mo sa Tinder mo, kasama mo pa pamilya mo, di ba? Ang lala nun. Tapos nakipag-chat ka. So anyways, ang mundo natin is pasama na ng pasama na. Dito sa cellphone na to, pwede ka nang manood ng mga kabastusan. Yung pornography, pwede mo nang gawin dito yan. So, ibig sabihin, ang mundo natin ngayon is palala ng palala, pasama ng pasama. Yung kasalanan is lalo pang naging madali ng paggawa ng kasalanan. And we must realize that we are on the last days. And we must be sober. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi doon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom may devour. So yun, so maging maingat tayo, maging prepared tayo, maging mas maingat tayo, mas malapit pa tayo dapat sa ating Panginoon, especially sa panahon natin ngayon. Kung noon man medyo patago yung kasalanan, ngayon exposed na ang kasalanan ngayon. So that is why na kailangan natin na magpatuloy at kailangan natin na magbasa ng Bible araw-araw kasi yan yung strength natin. Ito yung magiging protection natin against sa kaaway natin. Kasi ang demonyo ngayon, ang diablo ngayon is double time. Kung tayo ay may ginagawa tayo sa Panginoon, for sure ang diablo mismo is double time yan na para tayo lumayo para sa Panginoon. Siya mismo ang gagawa ng paraan para mapalayo tayo sa ating Panginoon. So that's why we must be vigilant. We must be aware that we're on the last days. We are on the evil days, mga kapatid. So another is in point number 1 is
in anticipation of the Lord's coming, we should pay attention is we must pay attention to yourselves. Tingnan natin ang ating mga sarili. Buksan natin ating Bible sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So nakasulat dito, take heed unto thyself and unto doctrine, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So sabi dito sa pinakaunang point, sa pinakaunang part, take heed unto yourself. So we must pay attention to ourselves. So we must, tingnan natin ang ating sarili, yung buhay nating Kristiyano, tingnan natin kung anong ginagawa natin para sa Panginoon, yung sarili natin mismo. Di ba meron tayong ngayon is bagong taon, di ba meron tayong New Year's resolution. So ano yung New Year's resolution natin usually? Di ba naka-focus yan sa sarili natin, sa magpapapayat tayo, di ba? So may mga gagawin tayo ng hobbies, mayroon tayong balak, may mga goals tayo na gagawin. But sa taon na ito is magkaroon tayo dapat ng hindi naman New Year's resolution, kundi dapat na magkaroon tayo ng desire na mas lalo pa tayong maglingkod sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. That we must focus on our spiritual life, not just on the physical, mental, on whatever else man, but on the spiritual life. So mag-focus tayo sa ating spiritual na buhay. So first is we pay attention to yourselves. We must pay attention to ourselves. So first is we must check our relationship sa ating Panginoon. Kamusta na yung relasyon natin sa ating Panginoon? Is it maayos ba? Is it medyo malayo ba? Kayo lang din ang makakasagot niyan. But the relationship natin sa ating Panginoon is dapat mas firm pa. So, mahal ba natin ang ating Panginoon? Of course, lahat tayo magsasabi, yes, we love God. Di ba sabi sa Bible, kung mahal natin ang Panginoon, anong sabi niya? If you love me, keep my commandments. So, John 14:15. So, we must check our relationship natin sa ating Panginoon. How's our relationship? Is it mabuti? Kung medyo palayo na tayo ng ating relationship, iano natin yung ating sarili. We must check ourselves. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Not just on our relationship with God, but also on our testimony. Most of us is di tayo perfecto, may magkukulang tayo. For sure, may masasabi kayong masama sa akin. For sure, may masasabi din ako masama sa inyo. But, tayo mga Kristiyano is we must strive to be a Christ-likeness, na maging parang Kristo tayo. At yun yung sinasabi nila, Apostle Paul. Na tingnan natin ang ating testimony. And we must think ourselves kung yung gagawin natin, yung decision natin is mape-preserve yung testimony natin. Kasi kapag nasira ang ating testimony, mahirap nang ibalik yan. Mahirap nang iayos yan. Kaya lagi natin ipag-pray din yung ating mga testimony, that our testimony should be maganda rin sa ibang tao, so that we may able to share them the word of God, especially sa mga unbelievers. So yun, sa mga professionals, so sana na alam na kayo ay Kristiyano sa inyong mga trabaho. So that you may able to share them the word of God. So ganun din sa mga estudyante. I hope sana na alam nila na Kristiyano ka. Kung saan man tayo pumunta is pakita natin na tayo ay Kristiyano. Na hindi tayo katulad nila, na hindi tayo parehas na mga unbeliever, na tayo ay Kristiyano, na kakaiba tayo sa kanila, so that we may able to win them, so that we may able to share them the word of God. Kasi mahirap mag-share ng gospel kung yung testimony mo dun sa taong na yun is medyo pangit. So that's why we must always pray for, and we must always check, and also we must decide kung anumang decision na gagawin natin is kung ito ba yung testimony natin is mapapabuti or mapapasama. Another is, check your way of life. So, yung lifestyle ba natin is according sa standard ng Panginoon? So, we must check on ourselves. Yung lifestyle ba natin, yung ginagawa ba natin is naayon ba sa Panginoon?
Yung spiritual na buhay ba natin, naayon ba sa Panginoon? We must check on those things. Kung yung spiritual life natin is medyo babaliktad, so ipag-pray natin sa ating Panginoon and magkaroon tayo ng desire na baguhin natin, na mas lalo pa tayong lumapit sa ating Panginoon. How about your prayer life? Most of us, siguro naman pag tinanong ko lahat kayo, is meron kayong mga prayer requests, di ba? So kaya sinabi rin sa Bible, pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa panalangin, especially sa bawat isa sa atin. Ang ating pastor, kailangan din ng panalangin yan. Kailangan ng ating pastor ng panalangin niya, especially na darating yung kanyang operation. So, ipag-pray natin ating pastor, ipag-pray natin yung bawat isa sa atin, and also yung ating sarili din, ipag-pray natin kung ano mang desire natin sa ating buhay, kung ano man yung balak natin sa ating buhay. So, yan. So, tingnan natin ang ating buhay. Check on your lifestyle kung naaayon ba yan sa ating Panginoon, sa standard ng Panginoon. At remember, ang buhay natin, sabi sa James chapter 4, verse 14, sabi doon, yung buhay natin is parang vapor lang. Madali na lang siya mabura. So ibig sabihin, tayo mga Kristiyano is abang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, is maglingkod tayo sa ating Panginoon. Unahin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. And of course, hindi tayo papabayaan ng Panginoon, hindi tayo papabayaan ng Panginoon, hindi tayo i-forsake ng Panginoon. Bagkus tutulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating problema sa ating buhay, sa anumang bagay man na mangyayari sa atin. Basta unahin natin ang Panginoon. At yan yung laging pinipreach dito sa pulpit na ito ng ating pastor. Laging pinipreach yan na unahin natin ang ating Panginoon. So this year is maybe I encourage everyone that na unahin natin ang ating Panginoon this year. And makikita natin yung kamay ng Panginoon. So hindi mo alam na hindi natin ma-imagine kung gaano powerful ang Panginoon na kaya niyang i-overcome lahat ng ating problema sa ating buhay. At makikita natin yung kamay ng Panginoon sa ating buhay. So another is unang-una is yung check your relationship with God, check your testimony, check your way of life, and the fourth one is check on what you do. Tingnan natin kung anong ginagawa natin sa pang-araw-araw, kung anong ginagawa natin, ano yung attitude natin dito sa church, sa labas man, kung saan lugar man tayo, i-check natin kung anong ginagawa natin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so sabi doon is, First Corinthians chapter 10 verse 31, wherefore therefore ye eat or drink, and whatsoever ye do, do all for the glory of God. And we pray na dapat yan yung ginagawa natin. Ginagawa natin para sa Panginoon. I-check natin kung anong ginagawa natin. Kung yung ginagawa ba natin yan is nakakalugod sa Panginoon or hindi. So yun yung sa point number 3, pay attention to yourselves. Another is, balik tayo sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. So nakasulat doon is, sabi dito is, take heed unto thyself and unto the doctrine. So, and take heed, pay attention to the word of God. We must pay attention sa salita ng Panginoon. So, sa ating mga Kristiyano na nandito, mga anak ng Panginoon na nandito, I encourage din everyone na this year is magkaroon tayo ng commitment na basahin natin ang ating Bible from Genesis to Revelation. At matatapos natin yan sa December is yung Revelation. So, I encourage everyone na magkaroon tayo ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. We must magkaroon tayo ng time na mag-focus on meditating and memorizing the Word of God. So, hindi ko yan sinasabi sa inyo na basahin natin yung Bible just for the benefit of myself. But sinabi ng preacher dito na basahin natin yung Bible because benefit natin yan. Lahat tayo will be benefit sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, therefore, we must pay attention sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sa meditating, memorizing the Word of God.
At kung meron man tayong mga tanong sa Bible, andyan yung ating pastor. Pwede natin siya itanong kung ano yung mga tanong natin. At huwag tayo umasa sa YouTube, sa Google, or kung ano man, sa pastor tayo magdiretso kapag meron tayong mga tanong about sa Bible, sa ating pastor. Kaya nandyan ang pastor. Pastor, hindi natin pastor yung Google, hindi natin pastor yung YouTube, hindi natin pastor yung Facebook. Ang pastor natin is yung pastor dito ng church. Kahit sa kanya tayo lumapit kasi siya mismo ang nakakaalam ng salita ng Panginoon. So yan, so balik tayo sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. So we must pay attention sa ating sarili, sa salita ng Panginoon. So dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, so balik tayo dito. So sabi dito, take heed unto thyself and unto doctrine. So sabi dito, continue in them. So ibig sabihin, magpatuloy tayo, be consistent kung ano mang ginagawa natin para sa Panginoon. Be consistent in what we do. So sabi dito is, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So yung save thyself, hindi yan tinutukoy dyan yung salvation. Kasi yung salvation natin is sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabi doon, di ba, for by grace are you saved through faith, and not of yourself, it is a gift of God. So yung sinasabi dito, both save thyself is, ang tinutukoy dyan yung preservation ng ating pananampalataya. Yung na magpatuloy tayo sa ating mga ginagawa for the preservation ng faith natin, na hindi tayo lumayo sa Panginoon, and also dun sa mga tagapakinig. Kasi ang kausap dito is ang kausap dito ni Apostle Paul, sinulat ni Apostle Paul to kay Timothy, kasi si Timothy is nagpe-preach. So in other words, be consistent on what we do for the preservation of our faith. So magpatuloy lang tayo kung ano mang ginagawa natin. We must pay attention kung ano mang... So we must pay attention unang-una sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi ang pagdating ng Panginoon is malapit nang dumating yan. And also, we must pay attention that we are living in this evil world. Alam natin na ang mundo natin is pasama ng pasama. Kaya tayo mga Kristiyano, we must preserve ourselves, we must protect ourselves by reading the Word of God. By praying to God, lumapit tayo lalo sa ating Panginoon. And also, pay attention to yourselves. Let us check ourselves. Tingnan natin ang ating sarili. Kung yung sarili ba natin is naayon ba sa Panginoon o hindi. Another is, pay attention to the Word of God. Na we must pay attention sa salita ng Panginoon. Na yung Bible natin is hindi dapat inaalikabukan sa bahay, kundi ginagamit natin yan, binabasa natin yan araw-araw. So yan. So, point number 2 is, in anticipation of the Lord's coming, we should be prepared. So yung point number 1 is, in anticipation of the Lord's coming, we should pay attention. So maging attentive tayo. Attention, we must be focused, concentrate on that matter. Gawin natin na hindi biro, kundi seryosong bagay. And also, point number 2 is, in anticipation of the Lord's coming, we should be prepared. Maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Alam natin na darating ng ating Panginoon, dapat tayo mga Kristiyano is dapat maging handa tayo. Paano kung hindi tayo handa? Paano kung nasa bar tayo, tapos kinuha tayo ng Panginoon? Paano kung kung saan lugar naman tayo, nasa disco tayo, gumagawa tayo ng kasalanan? Ano kayang reaction ng Panginoon sa atin? Di ba? So imagine that. So kaya sa atin is maging handa tayo, especially sa pagdating ng ating Panginoon. So yun. So maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Diba? Balik tayo dun sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Sabi dito, therefore, let us not sleep. So wag tayong matulog, kundi maglingkod tayo sa ating Panginoon. Wag tayong maging tulog-tulugan spiritually. Wag tayong wag tayo pabanjing-banjing dito. Wag tayo yung pa-chill-chill lang tayo dito. Paupo-upo lang tayo. Dapat may gagawin tayo para sa ating Panginoon. So yun. So
So dito sa point number 2, in anticipation of the Lord's coming, we should be prepared. So paano tayo maging handa? Di ba, ang sundalo is laging handa yan. Di ba? So meron silang mga armas, meron silang baril, meron silang mga armor, meron silang helmet, meron silang mga kagamitan na handa sila sa pakikipaglaban. Ganon din sa ating mga Kristiyano na maging handa tayo, especially sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi we know that ang Panginoon is darating yan soon. We may never know kung kailan, di natin alam kung anong oras, di natin alam yan kung anong time, kung anong date, month, year, but we must be prepared sa pagdating ng ating Panginoon. So unang-una, paano tayo maging handa sa pagdating how can we be prepared? So some point number 1 is perceive the will of the Lord. So alamin natin kung anong kalooban ng Panginoon. So buksan natin sa Ephesians chapter 5 verse 17. So Ephesians chapter 5 verse 17. So sabi dito, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So we must alamin natin kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. So gamitin na nating utak, wag tayo maging mangmang, sabi dito, wherefore be not unwise, but we should know kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. Merong dalawang klase ng kalooban ng Panginoon, which is una-una is yung general will of God. So yung general is yung, alam natin yan, yung ginagawa dapat natin yan. Yung pagdarasal, pagbabasa ng Bible, yung pagsamba sa Panginoon, pag-attend sa mga services, Sunday school, morning service, fellowship yan, evening service, Wednesday, Friday, dapat attendan natin yan. Di ba sabi sa Bible, not forsaking the assembly of ourselves. So dapat magkaroon tayo ng time na umattend dyan sa mga gawain na yan. So yan yung general will ng Panginoon. And also merong specific will, kasi lahat tayo isa't isa sa atin is merong mga kanya-kanyang mga will ng Panginoon sa atin. So it's either ikaw ay magpapastor, magmi-missionary, evangelist, Sunday school teacher, may kanya-kanya tayong panawagan sa ating Panginoon. So dapat alamin natin kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. And of course, alam natin kung anong kalooban ng Panginoon sa atin is, unang-una is unahin natin siya. So dito pala sa Ephesians chapter 5 verse 16, nakalimutan ko palang nabanggit is, di ba, sinabi natin kanina, the redeeming the time. So, balik tayo dito sa verse 16, sa Ephesians chapter 5, verse 16. Sabi dito is redeeming the time because the days are evil. Kasi pasama ating mundo, di ba? So, we must take time so magkaroon tayo ng time. Sabi dito, redeeming the time. Ibig sabihin is we must take time sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, di ba, mayroong kasabihan, di ba, sabi doon is time is gold. Di ba? So, alam natin na ang time is very important yan. Mahalaga yung oras na yan. So, ang oras na yan is regalo yan sa ating Panginoon. So, we must use our time sa paglilingkod sa ating Panginoon. We must give our time for the Lord. Hindi yan tira-tira, kundi we must make ourselves available, our time sa paglilingkod sa ating Panginoon. So kaya sinabi sa verse 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kung ano mang kalooban ng Panginoon sa atin. So alam natin, bawat isa sa atin kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. So yun, so unang-una is perceive the will of the Lord. So pangalawa is be persistent. Maging consistent tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung meron na tayong ministry, wag na tayong mag-quit sa ministry na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. So kung nawala ka man sa ministry na yan, bumalik tayo sa ministry na yan. So yun, so mahirap maging consistent. So yun, napakahirap maging consistent. Madali lang sabihin, magpatuloy tayo. Madali lang sabihin na consistency. But mahirap niyang gawin. Kaya that's why we always pray sa ating Panginoon. So mahirap maging consistent sa pagbabasa ng Bible araw-araw. Napakahirap kayo magbasa ng Bible araw-araw. Ang daming distraction, maraming mga kaaway, mahirap magbasa ng Bible araw-araw, mahirap mag-soul win, mahirap mag-choir, umawit sa Panginoon,
Mahirap mag-usher, maglinis dito, magbigay. Kahit yung manalangin, mahirap gawin lahat yan. Mahirap maging consistent in reality. But, andyan ang Panginoon na tutulungan tayo. So, but for us, we must be consistent kung anong para sa Panginoon. We must be consistent sa paglilingkod sa ating Panginoon. At the Bible itself, nagsasabi na that encourages us na maging consistent tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Diba sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi doon, and let us not be weary in well-doing. So huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Well-doing, so anong mabuting bagay na ito is yung para sa Panginoon. Sa paglilingkod para sa Panginoon. So sabi dito, for in due season, we shall reap if we faint not. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi doon, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So for sure, meron tayong reward kung hindi tayo mapagod. At alam natin, yung lahat ng ginagawa natin is hindi yan. Sabi diyan, is not in vain in the Lord. Hindi yan, may kabuluhan yung ginagawa natin para sa Panginoon. So, ibig sabihin nun is, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yung ginagawa natin yan, hindi yan biro, hindi yan na parang mapunta lang sa walang bagay. Merong purpose yan bakit natin ginawa at para yan sa Panginoon. So that's why I encourage everyone na this year na maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kung wala man tayong ministry dito, kung naupo lang tayo dyan, I encourage everyone na magkaroon tayo ng ministry sa Panginoon. Kung nawala ka man sa kung ano mang ministry na yan, bumalik tayo sa ministry na yan. Kasi kung naungusap ang Panginoon sa inyo, for sure, ang Panginoon mismo ang naungusap sa inyo na bumalik tayo sa kanyang gawain niya. So that's why this year, we pray na dumami pa tayo sa anumang ministry man yan. Ang daming ministry ng church, sa choir, sa pag-usher, paglilinis dito. Ang daming ministry ng church. At sa feeding ministry, ang dami. Kailangan ng tao, hindi nauubos ang ministry dito sa church. Ang kailangan natin is yung sarili natin, yung availability natin. That's why I encourage everyone na maglingkod tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng ministry para paglingkuran natin ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, King of Kings and Lord of Lords. So yung yung ministry na yan, hindi yan tapon oras lang yan, hindi yan kasi kumbaga pang ano mo lang, hindi yan waste of time yung ministry na yan. Kundi yan is may kabuluhan yan. So that's why every one of us is this year, we pray na maglingkod tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng desire na maglingkod at bumalik tayo and also na magkaroon tayo ng ministry sa Panginoon. So, point number 3, last one, is, point number 1 is, in anticipation of the Lord's coming, we should pay attention. In anticipation of the Lord's coming, we should be prepared. And point number 3 is, in anticipation of the Lord's coming, we should be pure-minded. So balik tayo sa 1 Thessalonians, sa ating text, 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. So sabi dito is, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. We must be sober. So ano ibig sabihin ng sober? So sober, it means not affect, kasi ang sober is related yan sa sa pag-inom ng alak eh. So sober means not affected by alcohol or hindi lasing, not drunk. So ibig sabihin nun is di tayo makaka-captivate sa impluwensya ng makamundo na mga makamundong bagay. Na itong mga makamundong bagay na ito is maghihiwalay sa ating Panginoon. So hindi tayo mapapa-epekto, hindi tayo ma-under influence ng mga makamundong bagay na yan.
So ibig sabihin, another term is self-control. So sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi doon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So we must be sober, wag tayo magpa-impluwensya sa anumang bagay, especially mga makamundong bagay na lalayo sa Panginoon. So imagine meron tayong, so ito yung boundary, ito yung kasalanan, wag na tayo pumunta doon sa kasalanan. Lumayo na tayo away from the kasalanan. Wag tayong lumapit papunta sa kasalanan, kundi lumayo tayo doon sa kasalanan na yon. Imagine, isang example niyan sa Bible, si Joseph. 'Di ba? Si Joseph is nandoon siya sa Egypt, yung anak ni Jacob. 'Di ba? Nasa Egypt siya. And ang nangyari doon is naging siya. So, nagsaserve siya under sa bahay ni Potiphar. And then yung asawa ni Potiphar is nagkagusto kay Joseph. So ang nangyari doon is inaakit ni Potiphar si Joseph. So pero anong ginawa ni Joseph? Lumayo siya doon. He flee away from Potiphar's wife. So ganun din natin sa ating mga Kristiyano na wag tayo magpa-impluwensya, lumayo tayo sa mga kasalanan. We must be sober, mga kapatid, especially sa ating tayo mga Kristiyano. And also, another is be pure-minded. Maging pure ang ating mind. Pure-minded, ibig sabihin, maging pure ang ating utak. 'Di ba? So ibig sabihin nun is, ano ba yung mga bagay na pumapasok sa ating utak? Kung anong mga isipan natin. 'Di ba? Almost we are guilty na puro tayo nood ng Netflix, 'di ba? Puro nood tayo ng mga YouTube, scroll sa Facebook, kung ano mang pinifeed ng utak natin na hindi naman maganda, hindi naman makabuluhan, makakasama sa atin. 'Di ba? So, 'di ba nauso ngayon yung mga C-drama, 'di ba? Yung mga short reels ng mga Chinese drama na parang AI yung salita. 'Di ba? Actually, naano ako dun. Anyways, so yun. So, whatever na we must be aware, we must, tingnan natin kung ano yung kinakain natin, kung ano yung tinitingnan natin, yung mga ini-scroll natin. 'Di ba? So, ang dapat natin nilalagay natin sa ating utak, kundi yung salita ng Panginoon, yung mapapabuti sa atin, yung mapapabuti sa ating spiritual na buhay, sa ikakalago ng ating spiritual na buhay. So we must be pure-minded sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So kaya encourage everyone na magbasa tayo ng salita ng Panginoon, na araw-araw magbasa tayo ng salita ng Panginoon, kahit mahirap, kahit hindi madali magbasa ng Panginoon araw-araw, but magkaroon tayo ng desire and maging consistent tayo sa pagdilingkod sa ating Panginoon. So yun lang in a conclusion. So point number 1 is, in anticipation of the Lord's coming, we should pay attention. Maging attentive tayo, we must pay attention sa unang-una sa pagdating ng Panginoon. Pangalawa is, alam natin na darating ang Panginoon. And another is, we must pay attention that we are living in this evil world. Alam natin na namumuhay tayo dito sa mundong ito, na itong mundo natin na to, pasama ng pasama. At yung kasalanan is exposed na yan, nandyan na yung kasalanan na yan. Maraming mga Kristiyano ang nawawala. Maraming Kristiyano ang, yung init nila is, nawawala yung init nila sa paglilingkod sa Panginoon. So we are on the last days. So that's why sabi dun sa Bible, redeeming the time because the days are evil. So, and another is, pay attention to yourselves. Tingnan natin ang ating sarili. We must check ourselves kung ano mang yung spiritual na buhay natin, yung relasyon natin sa ating Panginoon, yung testimony natin, kung anong ginagawa natin. Dapat yung lahat ng ating ginagawa is para sa Panginoon. So we must pay attention sa salita ng Panginoon. That na basahin natin yung Bible, magkaroon tayo ng desire, especially sa taon na ito, that we must have a desire na basahin natin Bible from Genesis to Revelation. Ang daming blessing dyan pagka ginawa natin yan. Ang daming natin natutunan. Blessing, ang daming matutunan, maraming pagpapala dyan. Andyan yung mga comfort, nandyan yung mga promises, nandyan lahat. Yung warnings sa atin, yung wisdom, nandyan sa Bible. So that's why
tayo mga Kristiyano is magbasa tayo ng Bible araw-araw. And also is maging consistent tayo sa lahat ng ginagawa natin. So, in point number 2 is in anticipation of the Lord's coming. Maging handa tayo, especially na malapit nang darating ang Panginoon. Preach na yan nung time pa ni Apostle Paul. Sinabi ni Apostle Paul, darating ng Panginoon. Hanggang ngayon, pinipreach pa din na darating ang Panginoon. What more kaya na ngayon? Ngayon is malapit na talaga. Kasi nung time ni Apostle Paul, imagine yung time frame na yon, 2,000 years na, pinipreach pa rin na darating ang Panginoon. So, ibig sabihin nun is malapit na dumating ang Panginoon. Mas lalo pang malapit ang darating ang ating Panginoon. So, that's why we must be prepared. Maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. And we pray na hindi tayo yung patulog-tulog, hindi tayo yung wala tayong ginagawa para sa Panginoon, kundi dapat meron tayong ginagawa para sa Panginoon. And we must be prepared. So, sa pamagitan ng unang-una, we must perceive, alamin natin kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. At malalaman natin yan sa salita ng Panginoon. Nakasabi dyan kung ano yung dapat nating gawin para sa ating Panginoon. May mga desire tayo, may kalooban ng Panginoon sa atin. Alamin lang natin kung anong kalooban ng Panginoon sa atin. And also, kung meron man tayong kalooban ng Panginoon sa atin, dapat nating gawin. Yung mga ministry na yan, mga ginagawa natin, pagbabasa, prayer, lahat ng bagay, paglingkod sa Panginoon, sa pag-attend, dapat maging consistent tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. And also, is we must be available. Hindi natin yan magagawa kung hindi tayo available sa paglilingkod sa Panginoon. We must be available ourselves. We must make ourselves available. Karoon tayo ng time sa paglilingkod sa ating Panginoon. And also, point number 3 is, in anticipation of the Lord's coming, we should be pure-minded. So, una-una is we must be sober, na huwag tayo magpa-impluensya sa mundong ito. Itong mundo na ito is, it will make us corrupt. Itong mundo na ito is mapapalayo tayo sa ating Panginoon. And also so alam natin na ang mundong ito is pasama ng pasama, kaya lagi tayo mag-ingat, huwag tayo magpa-apekto. Kung may kasalanan na alam natin na magkagawa tayo ng kasalanan, umalis na tayo dyan. Kung yung bagay na yan, desisyon na yan, yung trabaho man yan, na mapapalayo sa ating Panginoon, so mag-isip ka bago ka mag-apply doon, 'di ba? So pag nag-apply tayo, 'di ba? So make sure na yung pagtatrabahuhan natin is hindi maapektuhan yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. And of course, bibigay ng Panginoon naman 'yan kung yung the best para sa atin. And also is second subpoint is be pure-minded. Maging pure tayo sa ating isipan. We must be aware kung ano nilalagay natin sa ating utak, kung ano yung binabasa natin, kung ano yung pinapanood natin sa mga Facebook o kung anumang bagay. We must be aware and maging pure tayo especially maging pure-minded tayo, especially na by the Word of God. So ibig sabihin, malapit nang dumating ang Panginoon, and of course tayo mga Kristiyano, is we are anticipating the coming of the Lord. So malapit nang darating ang Panginoon, hindi yan pananakot, kundi it is a comfort sa atin, it is a hope sa atin, na it is a comfort and hope para sa ating mga Kristiyano. So yun lang sa oras na ito. To God be the glory.